Babayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tila may banta sa buhay nito ni, hindi na tayo magtataka, no, kung sabihin po ni Congressman Leandro Lebiste na may banta po sa buhay niya. Pero sabi niya nga po, kung sakali po siya nagugurgurin. Parang si parang same po kaya kaya BP Sara na kung sakali po siyang gugurgurin ay ilalantad niya po hindi lang po Cabral Files. So siguro may nautusan na rin siya na ilantad lahat ng hawak niyang papeles. So ngayon po na-realize po natin na hindi lang po Cabral Files yung hawak na papeles nito ni Leandro Lebiste. Sa kabilang banda naman po, yung isa pa pong Gen Z natin na congressman, si Congressman Barsaga naman, ay bukod po sa ikinaso sa kanya na 100 million ng oligarkong si Enrique Razon, ay mayroon pa rin po, no, pagbabanta sa kanya itong si Congressman Puno, natanggalin siya sa Kongreso. Kaya ito pong dalawang batang congressman natin na natutuwa po tayo na nariyan sila, no, ay talagang nakaka-proud. Masarap suportahan kasi kahit ano pa pong panggigipit sa kanila ay tila palaban pa rin. Yan po mga pag-uusapan natin. Popokus lang tayo rito sa mga usapin na pilit nilang ikinakabit dito po sa dalawang tatawagin natin bagitong congressman. Pero kahit bagito, medyo matindi po ang impact nito sa ating House of Representatives. At hindi lang po sa House of Representatives, no? Matindi po ang naging impact nito sa buong bansa, no, yung paglaban ng dalawang to. Parang uhaw na uhaw. Sa totoo lang po, uhaw na uhaw ang mga mamamayang Pilipino sa mga mambabatas at sa mga leader, no? Uhaw na uhaw tayo sa mga leader na maghanap ng yung mga anti-corrupt leaders. So, sana suportahan natin dahil pagka bumigay po itong dalawang bata na to, matagal na po tayong hindi nakakarinig, no, ng mga batang congressman o mga batang mambabatas o mga batang politiko na binibigyan natin sila ng kumbaga yung na magkaroon tayo ng pag-asa, no, na yung darating na mga politiko, yung mga next batch of politicians ay magiging mas hindi na po susundan itong mga nagsitanda ng magnanakaw sa ating pamahalaan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Alam nyo, sa totoo lang po, no, kakaiba yung ginawa nitong dalawa na to, no? Kasi pag sila bumigay, tumulad sila sa mga anak ni Recto, anak ni Bongbong Marcos, at iba pang batang congressman, at iba pang mga batang mayor, at mga gobernur. Wala na pong mangyayari sa Pilipinas eh. Hanggat may isa o dalawa na lumalaban sa korupsyon, may pag-asa po tayo bilang lahi. Lalong-lalo na po yan, mga next generation ng congressman na yan eh. Nagmula na po yung mga magulang nila, mga dati na pong mga mambabatas. Yung next generation sana, no, tumulad. Kaya lang, ang tindi po ng pinagdadaanan nila ngayon. Wala po akong makita
na kanilang pinost sa social media o kanilang sinabi o impormasyon na nagmula sa kanila na maling-mali, no? In fact, ang nakikita natin sa mga ginagawa nila, pinopost nila, talagang nag-uudyok to ng ano na lumaban pa tayo. Kami nga mga bata pa lumalaban eh. Yun yung punto nila, no, na nakaka-inspire sa isang katulad ko na 56 anyos o 57 this year. Nakaka-inspire tong mga batang mambabatas na to na may pag-asa pa yung bayan natin, no, pag naririnig mo sila. Kaya lang, pag hinahadlangan po ng mga matatandang katulad ni Puno, katulad nila Anticler Castro, at ng media, grabe po yung batikos ng media sa dalawa na to. No? Grabe po. Okay. Sa totoo lang po, sige, isa-isahin po natin, no? Ito po si Kiko Barsaga, hindi po natinag kay Enrique Rason. Ngayon, eto baliktad eh. Di ba? Si Enrique Rason ang naghahanap bakit itong si Barsaga mayaman ng pamilya nila, no? Alam niyo po, ako sa totoo lang, hindi po kasalanan ni Kiko Barsaga na ipinanganak siya na mayaman na yung pamilya. Kahit na siguro kahit sino, no, pinanganak ka man na alimbawa lang ikaw ay anak ka ng mga big time criminals. Hindi mo naman kasalanan pinanganak ka, yan yung mga magulang mo. Sabi nga natin ang magulang po hindi po, kaya nagtataka ko rito kay Enrique Rason, yung huling sinasabi na gusto nang paimbestigan kung bakit yumaman yung pamilya nito, no? Talagang tirang pikon eh. Ang point ko lang dyan, sabi mo nga, Mang Enrique Rason, Manrique Rason, pinakamayaman tao po sa Pilipinas yan. Sabi mo nga, hindi na dapat pinapatulan. Sa lahat po ng hindi pumatol, kayo po ang nagdemanda pa. Di ba? Iba po yung sinasabi nyo sa ginagawa eh. Hindi dapat patulan yan dahil hindi daw dapat yan sa House of Representatives si Kiko Barsaga. Mukhang dapat sa ibang institusyon. Ba't hindi mo pa idirekta? Bakit hindi mo pa sabing bagay siya sa mental? Yun naman yung gusto mong ipahiwatig eh. Na bagay si Kiko Barsaga sa mental. Pero hindi po siya inaatrasan eh. Ni Kiko Barsaga eh. Ang banta ni Kiko, siyempre marunong din yung bata eh, di ba? Marunong din yung bata. Hintayin nyo pagbubukas ng Kongreso at marami siyang ibubulgar laban dito kay Enrique Rason. Okay, kung ano yan, siyempre maghihintay tayo. Alam po ninyo, may mga nagtataka, no? Kung talagang may ibubulgar sila, yung mga bata na yan, bakit tinatago pa, bakit hindi nilang ilantad? Hindi nyo po ba naintindihan? Nabuhay po sila sa panahon ng social media. No? Nabuhay po sila na sa panahon na hindi po uubra na isang beses ka lang mag-expose. Yan pong mga yan, parang mga vlogger din na inuunti-unti. Alam niyo yun, inuunti-unti nila eh. Sanay po, katulad si Kiko Barsaga, sanay po mag-vlog yan. Kaya alam niya paano mahook. Hindi nyo nakukuha yung diskarte nila Kiko Barsaga eh. Dahil bata sila, kayang-kaya nila na yung kaya nilang, hindi na nila kinakailangan mag-hire ng mga babanat para sa kanila. Sila na mismo. Kaya nilang kontrolin yung social media. Kaya po nilang, ano tawag doon? Gamitin. Kaya nilang gamitin yung social media sa pabor sa kanila. Kasi Gen Z sila eh. Okay. Kaya
yung sinasabi niyo po na bakit hindi pa niya ibulgar lahat ng nalalaman niya kay Rason ngayon na, bakit maghihintay pa ng February? Ganyan yan po eh. Di ba pinasasabi kayo para manatili yung init sa kanya. Hindi siya makalimutan, maya't maya. Kaya inaabangan natin bawat post niya. Inaabangan natin sa social media bawat post ni Kiko Barsaga. Hindi niya po tinutodo. Kaya katulad niyan, parang, di ba? Malapit na. May ibubulgar ako tungkol kay Rason. Abangan ninyo. Tayo naman, nag-aabang naman tayo. Ganyan po, no? Kaya sa tingin nyo, parang, talo na si, kawawa naman si Kiko Barsaga. 100 million. Tapos na ba yung laban nila ni Rason? Nagsisimula pa lang si Kiko Barsaga. Ang pagkakaiba po, no? Ang pagkakaiba po nila, si Kiko Barsaga parang utak ni Rizal eh. Bakit? Conscious hero. Kasi pinag-aaralan namin si Rizal, sa Rizal. Parang conscious hero si Rizal eh. Alam niya na eto mga ginagawa ko para maging bayani ako balang araw. Napapansin niyo ba yung mga pronouncement ni Kiko Barsaga? Nag-iimbita siya na para maging bayani siya. Sangkatutak po yung mga pinopost niya. Yung mga meow-meow niya, meow-meow, meow-meow. Effective po yan. Di ba? Kaya akala nitong mga Lenny, kuha nyo pa yung mga Gen Z. Hindi nyo nakuha mga Gen Z. Tinalo kayo na, meow-meow. Kala nyo ba kuha nyo pa yung Gen Z? Hindi na kayo nakaka-relate sa Gen Z. Hindi kayang sakyan ng mga Gen Z yung mga pinagsabi nyo na bubuwagin natin ang pader ng kahirapan. Susugpuin natin ang mga katarantaduhan yung mga pinagsabi nyo. Ang mga effective sa Gen Z, meow, meow, gano'n. Tapos sasabihin nyo ngayon na may saltik dahil meow, meow ng meow, meow. Sino hindi nakakakilala kay Kiko Barsaga? Kung tutuusin, di ba? Sa mga batang congressman, dapat mas kilala natin yung anak ni Vilma Santos at saka ni Ralph Recto. Hindi nga natin alam ang first name ng anak ni Recto. Pero kung titignan mo dapat, Vilma Santos, superstar. Ralph Recto, asawa ng superstar. Di ba? Mga matataas na tao, nasa taas yung mga yan. Tinitingala. Bakit daigpan ni Kiko Barsaga? Meow, meow. Tapos asar na asar kayo. Bakit yun lang daw bilib na tayo, wala naman daw ginagawa. Nakita ko po yung tao eh. Narinig ko po magsalita yung tao. Umangal yung mga Noranyas. Hindi raw superstar. Star for all season lang. Alam mo natin, Recto siya. Pero hindi ko nga kilala anong first name na. Sige nga, congressman din yan. Ano yung first name ng anak ni Recto? At ni Vilma Santos? Di ba? Ito kilala natin lahat. Kiko Barsaga eh. Ngayon, yung sinasabi na imbestigahan si Kiko Barsaga dahil bakit sila mayaman. Kasalanan niya ba? Pinanganak siyang mayaman eh. Wala pa po siya ninanakaw. Yun yung ba yung gusto niyo imply? Ninakaw? Pero tanggap natin na si Rason ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas ngayon. Katulad po niyan, ito na naman ngayon si Puno. Alam niyo po kung bakit? Gusto niya ipatanggal na
Kaya lalo kami naghinala na Puno, ikaw ay tao talaga niya ni Rason eh. Bakit? Nagsabi na si Kiko Barsaga, hintayin nyo. Matatapos kasi yung kanyang suspension ng Pebrero. Hintayin nyo pag natapos yung suspension ko, magsasalita ko, magpe-privilege speech ako sa House of Representatives. Ibubulgar ko yung baho niya ni Rason. Ngayon, biglang-bigla, nagwawala to si si Puno, na pinatatanggal na si Alam mo Puno, NUP lang yung hawak mo. Pwede nyong sipain sa NUP. Kapartido niya yan. Pwede nyong sipain si Kiko Barsaga. Pero hindi mo siya pwedeng sipain basta-basta bilang congressman. Dahil binoto yan ng tao. Maraming salamat sa nagpaalala. Yan ang mga gusto ko sa inyo. Hindi lang simpleng gusto nyo rin talagang pakitain si Badong. Nakalimutan ko ngayon, naala. Thank you kay BBMS. S-Bug. BBMS Bug. Ito po ang kinakatwiran, no? NUP kayo, di ba? Ano ba sinabi ni Kiko Barsaga na nilabag na naman niya? Ano na naman yung sinabi niya nilabag? Bakit ipapatanggal mo na? Sino ba inaakusahan niya sinasabi mo? Ito kasi, gusto pong ipatanggal ni expulsion na po ang panawagan ni Ronaldo Puno. Dahil daw po sa continued posting of accusations on social media. Ano po ang akusasyon niya sa social media na nakakasira sa inyo? Hindi ba kinasuhan na yan? Hindi ka ba makapag-intay? Kinasuhan na siya ni Rason Bakit hindi mo mahintay yung resulta ng kaso? Ganyan ba talaga kayong mga bakit gusto niya tanggalin ngayon na? Kasi pagdating ng Pebrero, ibubulgar si Rason. Puno. Ano ngayon ang nakokonekta namin? Yung sinasabing binayaran kayo, ano ngayon ang iisipin namin? Bakit mo siya pinipigilan? Alam mo ba yung ethics committee? May ethics committee na nga kayo Gusto mo sipain? Ano ba sinabi niyang kakaiba na mas malupit pa sa sinabi? Ang binabanatan niya noon si BBM di ba? Ngayon, ang binabanata na lang alam ko, si Rason. Tapos si Rason, nagsampa na ng impeachment, nagsampa na ng cyber libel. Hindi pa ba sapat yun? Hintayin mo muna magpasya yung korte. Bago mo sabihin, pag nagpasya ng korte, House of Representatives kayo, may nagpasya na nga sa inyo na korte. Sinampahan ng kaso si French Castro. Nagpasya yung korte, guilty. May action ba kayong inexpelled ninyo? Pinalayas nyo ba bilang congressman si Castro? Wala nga kayong hakbang para palayasin si Castro nung ng korte yan Napatunayan na ng korte. Convicted na. Kayo ba sa House of Representatives, meron ba nagsabi sa inyo na dapat patalsikin na? Eto kasasampa pa lang ng reklamo. Masyado kang apurado, Puno. Ano ang batayan mo? Ayan, so I think it demeans the House to have somebody like him there.
said Puno in press conference. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala ng ganyan na problema. Tingin mo problema ng Pilipino si Barsaga? Tingin mo ang problema namin sa House of Representatives si Barsaga? Puno, mas mabigat ang pagnanakaw kaysa pagpopos lang ng hindi nyo. Sino ba ang hindi nakakagusto sa mga post ni Barsaga? Ilang porsyento ng mamamayan? Ilang porsyento ng mamamayan ang ayaw kay Kiko Barsaga? Baka kung pwede nang tumakbong senador yan, magiging senador yan eh. Mas gusto namin, sa aming palagay, ang mas may makasalanang congressman, yung mga involved, yung mga tinatawag na contractor. Dahil po sila, nagnakaw na ng pera ng taong bayan, nakapatay pa ng tao ng totohanan. Si Kiko Barsaga, sino po inaabala ngayon? Si Rason lang. Imagine, yung mga contractor, ang ninanakawan nila, milyon-milyon, 120 million Filipinos. Si Kiko Barsaga, nagpupus laban lang sa isang tao o dalawa, kasama ka na. Dalawa lang kayo. Tatanggalin mo? Gusto mong ipatanggal si Kiko Barsaga dahil apektado kayo ni Rason? Pero yung gawain ng mga congressman, yung gawain po ng mga congressman na magnakaw ng flood control projects, okay lang sa'yo? Ang apektado, 120 million Pilipinos. Ilan na namatay sa pagpupos ni Kiko Barsaga? Wala pa. Wala pa namatay ni isa. Ilan na namatay sa baha? Ganyan kayo mag-isip kayong mga congressman eh. Dahil binabanatan si Rason. At ikaw na rin, dahil panayang epal mo eh. Binabanatan ka na rin. Tanggalin natin sa Kongreso yan. Binabanatan si Rason eh. Isang tao lang yung apektado. Ipapatanggal mo sa Kongreso. Pero yung apektado yung lahat ng tao. Yung mga kapwa mo ko, nasa Congress din, nasa mga congressman din. Dehin buki ka lang. Bakit siya daw ba'y may-ari? Si Rason ba may-ari nung ano? Si Rason ba may-ari nung anong tawag doon? Landfill na yun? Pag natuklasan ko siya, ano na yan, dapat yan ang imbestigahan nyo. Bakit wala pong nananawagan na imbestigahan yung landfill sa Cebu na nakapatay ng ilan ba? 18? O bakit hindi nyo inimbestigahan? Ilan na napatay ng mga post ni Kiko Barsaga? Alam nyo, yung maliliit na ibang klase talaga, no? Mag-post ka na i-expose mo yung mga magnanakaw, ikaw yung babanatan. Yung mga tahimik na batang congressman, katulad ng anak ni Recto na nasa taas, pababain. Tapos sasabihin nyo, nagagalit ka pag sinabing bayaran kayo ni Rason. Ano kaya ang magiging konklusyon pag narinig na pinagtatanggol mo ng pinagtatanggol si Rason? Ilan lang yung apektado,
Maraming natutuwa sa ginagawa ni Kiko Barsaga. Sa totoo lang po, nalobat yung aking yung aking kodigo. Saglit lang. Bagong lipat ako eh. And nobody does it better. Nasa likod mo kami, Kiko Barsaga. Dyan sa laban mo kay Rason. Alam mo naman tayong mga Pilipino, mahilig tayong kumampi sa mga inaapi. Alam niyo, hindi ko talaga matanggap na papatanggal nyo naman ngayon sa, sa Kongreso. Ay, congratulations pala kay Akala ko yung kay Digamo. Akala ko acquitted na si Tevez sa kay Digamo eh. Yung pala, ibang kaso yun. Ibang kaso po yung na-acquit si Tevez. Ayan. So, punta na po tayo rito sa... inano na talaga natin to si ito ang sinabi ni ngayon ni Kiko Barsaga. Akala nyo, mapipigilan niya sa kakano? Sa sinabi po na siya ay problema po yung ugali niya. Hindi ugali ko ang problema. Hindi ako nagnanakaw sa taong bayan. Ang sakit po niyan, Congressman Puno. Bakit nyo pinoproblema yung mga... Kasi itong mga to, lumaki to na bawal mong gawin yan sa... Sanay po sila dyan na ayon lang ng ayon sa mga matataas sa kanila. Hindi po sanay yung mga congressman na kumukontra ka eh. Kaya once na kumontra ka, kaaway ang tingin sa'yo, demonyo eh. Ang tingin sa'yo, demonyo. Na nararapat ka lang sa karagat-ragatang apoy. The problem in the house is not my behavior. I have not stolen anything from the people. Di ba? Yan po ang nakakahiyang sagot sa'yo. Back to you, Puno. Pinoproblema ninyo eto na naman si Dizon, inspeksyon ng inspeksyon. Akala mo talaga may magagawa turo ng turo eh. Okay, punta naman po tayo rito sa isa pang batang congressman. Kay Libiste naman po. Ang dami pong issue nitong kay Libiste. Pero ito, takantaka po ako rito kay kay Pinky Web, Akala mo napaka-criminal na kung usigin si Libiste, kala mo criminal eh. Tungkol po diyan sa dinivest niya na, hindi na siya may-ari. Kasi eto po yung prangkisa, Bagamat hindi po natin alam yung nung prangkisa, ganito lang naman po yan eh. Binigyan ka ng prangkisa, 'di ba? Ang mga binibigyan po ng prangkisa, yan, yung ABS-CBN. Yan na lang, para alam natin lahat. Pag-aari po ng gobyerno yung prangkisa, di ba? Tapos ikaw, kumpanya ka, nag-a-apply ka ng prangkisa, bibigyan ka sa ABS-CBN at saka sa mga TV station. Ang binibigay po sa kanilang prangkisa para free yung frequency na makakapag-ere sila. Walang bayad yung prangkisa na yun eh. Di ba? Binigay sa iyo yan. Yan po. Tapos, kung ikaw po ay may prangkisa, kinakailangan mong sumunod. Kinakailangan po mong sumunod sa mga regulasyon ng NTC. Halimbawa, ang magandang halimbawa po niyan yung ABS-CBN. Narinig po natin dyan po sa investigasyon sa ABS-CBN nung sila po ay nag-a-apply ng bagong prangkisa kasi na-expire yung prangkisa nila eh.
nung nag-a-apply po sila ng bagong prangkisa, narinig po natin, inisa-isa po nila Marcoleta, kasama po si Crispin Remulla. Nagtataka kayo, di ba? Opo, kasama po nila Pangulong Duterte, si Marcoleta at saka to si Remulla, na lumaban sa almighty kingmaker na ABS-CBN. Alam nyo ba yun? Kaya sabi nyo, kampante ba kayo kay Boying? Hindi ko po sinasabi na pwedeng mangyari ito. Pero talagang nung araw, yung magkakapatid na Remulla, saludo yan kay Tatay Digong. Nung nasa power pa po si Tatay Digong. Badong ibig mo sabihin? May posibilidad na yung ombudsman natin ngayon ay maging parehas siya. Ibig sabihin, pwede kanyang litisin, batay sa merit ng yung kaso, posibleng-posible po. Kasi siyempre, ombudsman na siya, di ba? Lalo na kung iba na yung presidente. Kung anong lagi sinasabi ni Boying, where the evidence will lead us. Hopefully, pangatawanan mo yan na Boying sa susunod na administrasyon para maparusahan tong mga to. Kasi ang tingin ng mga tao ngayon sa gobyerno, hawak namin yung Congress, yung ombudsman. Absuelto kami pag may nagsampa sa amin ng kaso balang araw. Yun ang tingin nyo. Anyways, ibang usapin na yan. Dito muna tayo, no? So, yung franchise po, nakita po natin na may mga paglabag. Di ba? Ano po ang parusa pag ikaw ay lumabag sa prangkisa mo? Hindi na i-renew. Babawiin yung franchise na binigay sa'yo. Di ba? Kaya, ang laki-laki po ng usapin nila dito po kay Lebiste, diyan sa franchise. Gusto nilang tabunan kasi. Gusto nilang tabunan yung trillion peso flood control project, miss. Gusto nilang ikaw din may problema ka sa prangkisa, nagbenta ka. Ngayon, nagkakandabuyoy-buyoy na po itong si French Castro, yung isa pang Castro, si Anticler Castro. Nagkakabuyoy-buyoy na po sa pagpapaliwanag. Akala niya kaya niya mapaikot yung batas. Na cyber libel siya. Dahil sa mali-mali niyang sa fake news niya tungkol sa pagbebenta ng kumpanya na may prangkisa. Eto po sinasabi nyo lumabag si Lebiste sa prangkisa. So ano po ang mangyayari? Ganito lang po yan. Kung lumabag ka, babawiin lang sa iyo yung prangkisa. Yun lang yun. Di tapos na. Bawiin yung prangkisa. Siyempre, kung totoong binenta ni Lebiste at existing, halimbawa ako nakabili, si Badong, ako nakabili nung may prangkisa. Kasi pinagpipilitan nila, binenta Sinabi na nga ni Lebiste, ang binenta ko yung walang prangkisa. Sinabi rin ng Meralco, ang binili namin, hindi involve yung prangkisa. Sino unang maapektuhan? Kung sakasakali, yung nakabili. Di ba? Ano sinabi ni Lebiste para maunawaan natin? Hindi na po nag-i-exist yung kumpanya na may prangkisa. Ito po, sinabi to ni Lebiste. Ngayon, kayong mga press, kaysa maniwala kayo kung kanino, may investigative journalism. Lahat po ng mga kumpanya, makikita nyo sa SEC. Mga legal na kumpanya. Lahat po ng mga legal na kumpanya, makikita nyo sa SEC. Kung yung palagay na natin may napagbentahan si Lebiste,
Eh di, isususpend nyo lang yung prangkisa nun, babawiin nyo lang. Ang problema, sinasabi ni Libiste, hindi na po nag-i-exist yung kumpanya na may prangkisa. Ibig sabihin, ay prangkisa ba? Tama ba? Prangkisa ba yung pinag-uusapan natin? Yun yung binibigay na pag-aari ng gobyerno. So, ang gagawin po ng gobyerno, pag may halimbawa, lumabag ka, ang unang gagawin ng gobyerno, babawiin lang yung prangkisa. Yun lang. O, kung totoo po na lumabag yung kumpanya ni Libiste, di babawiin lang yung prangkisa. Tapos, ano po usapin dun? Pinalalaki lang nila. Kaya nga po, pwedeng bawian ng prangkisa yung ABS-CBN. Ang problema lang ng ABS-CBN, ayaw nilang mag-renew lang. Nung nag-renew sila, nagkataon ng mga nakabangga nila, antitindi. Alam nyo kung sino yung mga nakabangga nila? Nung nag-a-apply sila, Marcoleta, Boying Remulla, PD Barsaga, yung tatay nito ni Kiko. So what's my point? Ang point ko, pinalalaki nyo yung issue na dead issue na yan. Kung may kaso si Libiste, labas yan sa pagiging congressman niya. Di kasuhan nyo, ganun talaga. Kung may nakikita kayo nilabag at gusto nyo kasuhan, kasuhan nyo. Pinagpipilitan ni Web nung ini-interview. Pero binenta nyo. Nag-diverge kayo, di ba? Binenta nyo. Ano ngayon? Kung mali yung pagbenta, di kasuhan. Ang sasabihin lang ng gobyerno, mali yung binenta mo yung prangkisa, babawiin na namin yan. Di ang maapektuhan yung bumili sa kanya. Kasi kaya ako binili to dahil sa prangkisa Tapos babawiin yung prangkisa, ano na yan? Yun lang po yun. Kaso nga sabi, wala na. Walang silbi yung prangkisa na yun. Wala na naging silbi. Sa madaling salita. Hindi na po siya nag-exist. Ayon kay Libiste. Sino ba mas kapani-paniwala sa inyo? Si Libiste yung kumukontra kay Libiste. Okay, bago tayo pumunta rin sa di umano, ay banta kay Libiste. Ito muna, nakakatawa to si Pakinggan lang po natin Itong si Libiste tsaka to si Kaya lang dahil Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil may mga hindi totoong pahayag na nagmula sa kanya. Sinabi niya po na binigyan ako ng prangkisa na binenta ko at wala po akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa. Ang kumpanya naman po na may prangkisa ay hindi ko binenta. Malinaw Yung kumpanya niya na walang prangkisa, yun yung binenta. Yan yung binili ng Meralco. Kaya black and white lang po at naniniwala po ako at ang aking abogado na mananalo po kami sa kasong ito. At sana pagkatapos ito, hindi na po magpapakalat ng fake news si Yusek Claire Castro. Ang linaw po nun, di ba? May prangkisa, meron siyang marami siyang kumpanya Yung kumpanya niya isa may prangkisa, yung kumpanya niyang isa walang prangkisa. Yung binenta niya yung walang prangkisa. Sabi po yan ni Libiste. Eto naman po ang sagot ni Castro. Naririnig niyo ba? Mag-comment nga kayo kung naririnig niyo. Kasi baka play ako ng play, hindi niyo naman pala naririnig. Okay. Meron, boss. Yan. Ito naman po, maganda yung sagot nito ni Claire Castro Pagkatuwaan natin. Paano po magkakaroon ng mali siya yun? Kung siya mismo po ang nagsabi. Ang source naman, ng di umano... Siya daw yung nagsabi. Si Libiste raw po ang nagsabi na ay binenta. Hindi nga niya sinabi. Ang linaw nga na sinabi ni Libiste, hindi ko binenta yung kumpanya ko na may prangkisa. Doon pa lang talo ka na pakita mo rin, di ba? Vlog na yan
Ipakita mo, eto si Libiste, oh, sinabi niya. Oh. Ah. Pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Doon ang galing Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. So, Oh, eto, hindi, kaya inuulit ko na lang po. Kulang po kayo. Ang sabi niya, ang pinagmulan daw ng balita na nagbebenta si Libiste ng binenta niya yung kumpanya niya na may prangkisa. Si Remulla. Ngayon, hindi sabi ni ni Yusek Castro, hindi raw idedemanda ni Libiste si Remulla dahil ginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. Di ba? Tuloy natin ng konti. ako na nag-content na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung ano yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. Dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Okay. Si Claire Castro magaling talaga sa ganyan, no? Yung binaback to you. Okay. Ang sinasabi niya, bakit si Remulla hindi mo sinampahan? Ang sagot nga, siya na rin na sumagot eh. Kasi ang sinasabi mo, kaya hindi mo siya sinasampahan, kasi kaibigan siya ng nanay mo. At saka, ginagalang mo siya. Ano ang masama dun? Claire Castro. Tapos tinanong niya, ako ba? Kaya mo sasampahan dahil hindi ako kaibigan ng nanay mo? At saka, hindi mo ako ginagalang? Oo. Kung ako si Libiste, kung ako si Libiste, oo. Kaya kita sinasampahan dahil hindi ka naman kaibigan ng nanay ko. At saka hindi rin kita ginagalang. O ano ngayon? Tandaan po ninyo, hindi po automatic yung pagkakaso. Nagkakaso po si Libiste bilang individual. Kung ikaw, presidente ka ng Pilipinas, paparusahan mo, halimbawa, pinaparusahan mo yung nagnakaw lang ng 1,000 pesos. Pero hindi mo parurusahan yung nagnakaw ng 1 bilyon. May problema ka sa pamumuno mo. Dito po, tandaan po ninyo, hindi po automatic na may lumabag sa batas, may kaso na agad. Nagkakaroon lang po ng kaso ang isang tao kung may magkakaso sa kanya. Tinatanong mo, pinapuloso po mo kami, Claire Castro, kaya ba niya ako idedemanda dahil hindi ko kaibigan ng nanay niya? Oo, ako nasasagot para kay Libiste. Oo, kaya ka dinidemanda, hindi ka kaibigan, wala kang kaibigan, tsaka ka kasi. Hindi ka ba niya ginagalang? Oo, hindi ka niya ginagalang, kaya kanya nga nirereklamo. Hindi po ba? Kunwari po ako, halimbawa lang wala na kasi akong kapatid, kaya ito, halimbawa, ninakawan ako ng kapatid ko. Tapos ako, ninakawan din ako ng kumpare ko. Kaibigan, kapatid ko to, hindi ko to. Pwede po ba yun na hindi ko ireklamo yung kapatid ko? Pwede. Pinatatawad na kita. Huwag mo na uulitin, kukutongan ko na lang. Pero, ikakatwiran ba ng kumpare ko? Halimbawa, nagnakaw sa akin yung kumpare ko. Pwede niya ba sabihin sa akin, parang ninakawan kita? Pero, dapat ireklamo mo rin yung kapatid mo, ninakawan ka rin Ha? Wala kang pakialam sa pamilya namin. Kaya kita inireklamo, magnanakaw ka. Yun lang yung ginagawa mo, Auntie Claire Hindi mo naman kayang paikutin ang lahat ng tao sa mga sinasabi mo. Hindi lang pilosopo. Ako na,
spokesperson mo ko ng pilosopo lang. Meron ka spokesperson na matino. Ako na lang spokesperson mo ng pilosopo. Leandro Libiste. Libre lang. Pipilosopohin ko lang yun na may milosopo sa'yo. Bakit? Magkaibigan ba kayo ni Loren Legarda? Una, maganda yun. Ikalawa, totoong ano yun, anchor woman yun, nung panahon na sa ABS-CBN. Ikaw, hindi ka nga namin kilala kung hindi ka naging vlogger na ganyan, hindi ka naman namin makikilala eh. Si Loren Legarda kilalang kilala namin yan. Magandang anchor ng ABS-CBN. Kung hindi kayo magkaibigan, hindi kayo magkaibigan, problema ba yun? Puta, katarantaduhan yan, hindi mo pwede ikatwiran sa judge. Judge, may problema po ako. Dalawa kaming ni Boying na nagsalita ng ganyan. Bakit ako lang may kaso? Walang pakialam yung judge dun. Kung ano lang yung kasong nakarating sa amin, ito lang pagpapasya namin. Teka lang, Miss Castro. Wait a minute. I'll just check. Wala naman pala eh. Libiste versus Castro to eh. Wala pong Remulla dito. Hindi po ubre yung mga ganyang katwiran. Thank you very much, BBM Sabug. Pangkape Boss Bad, sa gabing may bagyo. May bagyo ba? Parang wala namang ulan dito. Taga saan ka ba't may bagyo dyan? Okay. Punta po tayo rito sa mamaya po yung mga katanungan nyo ha. Ngayon, ito po ang latest na pahayag nito na mangiyak-ngiyak. Naawa rin ako kay Libiste kasi unlike si Kiko Barsaga, para natanggap niya na eh. Si Kiko Barsaga natanggap niya na siya ay conscious hero. Okay na sa kanya na ipapatay siya ni Rason. Ang maganda kay Kiko Barsaga, tinutukoy niya eh. Pag ako natigok, kaya pinatigok ako ni Rason. Di ba? Okay. Pero ito po, si Libiste kasi, parang mangiyak-ngiyak eh. Nakakaawa po siya. Si Barsaga, dahil palibasa, talagang iba yung personality niya, palaban. Ito si Libiste, parang batang promil kasi to, talino lang yung masasanay na rin. Sana masanay ka na. At sana wag kang yung diyan ka namin hinahangaan. Sana wag kang makinig na ikaw ay mag-minor. Wala na pong silbi ang buhay mo. Sinasabi ko sa iyo. Wala nang silbi ang buhay mo pag nag-minor ka. Tapos wala nang papansin sa iyo, para ka na lang isa ka na lang congressman. Wag. Binigyan ka ng pagkakataon, Congressman Libiste, na maraming bumibilib sa iyo. Gusto mo ba 'yon? Na maging others ka na lang, maging yung pag may press conference ka, katulad ng ginagawa ng Young Guns. Magpe-press conference sila, halos walang gustong manood, halos walang gustong makinig. Samantalang ikaw, lahat nakatutok sa iyo, 'di ba? Pag ginawa mo, ang mangyari, Congressman Libiste, pag ang ginawa mo, sumunod ka sa mga nagpapayo sa'yo na maghinay-hinay ka, tumigil ka sa ka-atake, magiging katulad ka rin lang nila. Mawawala na ng saysay yung mga paghihirap mo ngayon, mawawalan lang ng saysay. Ganito katindi mga Pilipino. Star ka ngayon, star ka ng Noche Buena ngayon, pwede kang ikundinabala. Ay, ganyan lang. Kita mo si Cielo Magno. Nung binanatan niya yung mga katiwalian sa di ba? Bidang-bida siya. Biglang, kaya, Sara resign. Utot mo.
Tama yung ginagawa mo. Talagang ganyan. No? Hindi ka namin pinapayuhan dahil dahil kami walang kakayahan na ganyan eh. Maraming, alam mo, Congressman Libiste, maaaring yung crowd mo panay mga lang, no? Pero kung mapupunta ka sa crowd ng mga Duterte, marirealize mo kung gaano ka namin hinahangaan. Sabi ni Congressman Libiste, no, na talagang sakit na sakit yung damdamin niya. Na hindi niya na nilalantad, pero meron siyang hawak, hindi lang Cabral files. Marami pa siyang files na hawak. At ito'y ilalantad pag may nangyari sa kanya. Parang si BP Sara, alam niya na ipapagurgur siya. No? Kaya kung sino man yung papagurgur, tsak niya, yun, yung maapektuhan. Kaya hindi niya sinabi, hindi lang siya nag-ala, BP Sara, na pag ako nagurgur, meron na akong inutusan, si John Wick, para kayo huntingin. Pero ito po, meron na siyang na ilalabas lahat ng mga baho ninyong. Ang pangit lang ng kapalit, no? Alam mo, tuloy-tuloy mo yan, Congressman Libiste. Iboboto ka namin. Pwede ka nang tumakbo na senador eh. Lalo na yung sinabi mo na bilib ka kay Tatay Digong dahil hindi siya natakot sa mga makapangyarihan, sa mga pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Doon ako, sa'yo, marunong kang kumilala talaga ng tunay na leader. Yun eh. Marunong kang kumilala ng gagayahin. So, sana po, wag po magkatotoo yung kinatatakutan ni Libiste na may titira sa kanya. Sana unti-unti. Sana ipaalam mo rin sa akin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, pakape po kayo. Okay.